Dingginin niyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nang makita ni Jesus ang makapal na tao sa kanyang paligid, iniutos niya sa mga kasama na maghandang tumawid sa ibayo. Nilapitan siya ng isang eskriba at sinabi sa kanya, "Guro, susunod po ako sa inyo saan man kayo pumaroon." Sumagot si Jesus, "May mga lungga ang mga asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, "Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama?" Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin at ipagpaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing sa kanilang mga patay." Ang ebanghelyo ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang tanghali po sa ating lahat. Bilang mga Katoliko Kristiyano, madali nating tawagin ang ating sarili na mga alagad ni Kristo. Kaya napakaganda po na inaanyayahan tayo ng ating ebanghelyo ngayon na muling silipin, sulyapan at muling suriin ang ating talagang pagiging mga tagasunod ni Kristo. Ano nga bang hinihingi sa pagiging alagad ni Jesus? Sa unang bahagi ng ating ebanghelyo, mga kapatid, binabanggit po na nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, ay iniutos niya sa kanyang mga alagad na sila'y lumipat sa kabilang ibayo ng lawa ng Galilea. Parang kakaiba itong reaction ni Jesus. Ano po? Kasi sa aklat ni Mateo at ni Marcos, binabanggit doon na nung makita ni Jesus ang napakaraming tao, siya'y nahabag sapagkat sila'y parang mga tupang walang pastol. Nang makita niya, siya'y nahabag. Dito, nung makita ni Jesus ang makapal na tao, ganun din, makapal na tao rin. Pero iba ang ginawa ni Jesus. Nilisan sila at tumawid sa kabilang ibayo. Bakit po? Anong pagkakaiba? Ang pagkakaiba doon sa napakaraming tao bago si Jesus nagparami ng tinapay, ay meron itong mga magandang dahilan para magtipon, seryosong dahilan para magtipon sa paligid ni Jesus. O kaya may seryosong dahilan para lumapit kay Jesus. Dito po sa ating ebanghelyo, sigurado po ako, walang rason si Jesus para mahabag. Kaya sila iniwan. Ibig sabihin, walang seryosong dahilan ang mga ito. Walang taglay na anuman. Walang rason na seryoso para lumapit at magkatipon sa harapan ng Panginoon.
Wala lang. Andun lang para mangusyoso siguro. Kaya walang kinakailangang tugunan ang ating Panginoong Hesus. Kaya napakaganda ito, ano po, pagka tayo ba'y nagtitipon sa harapan ng Panginoon, ano nga bang ating pakay? Ano nga bang nasa loob natin? Kasi ito'y parati nating isa sa isip na alam ni Jesus ang nilalaman ng ating puso at isipan. Alam niya. Kaya dito sa ating ebanghelyo, alam ni Jesus, walang seryosong pangangailangan na kinakailangan tugunan ang mga taong nagkakatipon sa kanyang harapan. Ngayon po na tayo nagkakatipon, ano nga bang ating mga sari-sariling rason para magtipon po tayo dito? Napakaganda ano po. At tuwing tayo'y kahit nasa ating pribadong pagdarasal, ano nga bang ating inihingi sa Panginoon? Seryoso nga ba yan? May kinalaman ba sa ating ugnayan sa Kanya at sa kapwa? Baka naman pansarili lamang hangarin. Kaya yan ang pagiging tagasunod ni Jesus. Paglalapit, dapat galing sa puso, may seryoso at karapat dapat dalhin sa harapan ng Panginoon. Ang pangalawa, eto, nag-volunteer. Panginoon, guro, hindi guro ang kanyang tama po, guro. Unang tao, doon isa sa mga andun sa nagkakatipon, ang tawag sa kanya guro, siya ay eskriba. Ang eskriba po ay, nung panahon ni Jesus may pinag-aralan, sila po ang mga kumukopya ng lumang tipan, nagpaparami po, kinukopya nila, word for word, lahat po pati punctuation, pinaparami nila. Kasi wala pa naman po noon mga printing press. Kaya edukado, nakakabasa, nakakasulat, at syempre, alam nila ang lumang tipan. Eto, ang tawag niya kay Jesus, guro. Si Jesus man din ay tinatagurian din ni Jesus ang kanyang sariling guro. Bakit? Siyang nagtuturo sa tamang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya siya'y guro. Pero kapag ito'y ginamit ng ibang tao na tawag sa kanya, guro, ito'y nangangahulugan na yung tao na yan ay walang masyadong alam o hindi masyadong kilala si Jesus. Kaya tingnan natin, ang tawag ay guro. Susunod po ako sa iyo. Sa unang salita pa lang, guro, alam na ni Jesus kung gaano ito kalapit at gaano ito kalayo sa kanyang puso. Gaano kalayo at kalapit si Jesus sa puso nitong taong tumatawag sa kanya, guro. Kaya anong sabi ng Panginoon? Para bagang hindi mo pa masyadong alam kung ano talaga ang pagiging tagasunod. Siya pinangaralan at ano sabi? Alalahanin mo, ang pagsunod sa akin ay hindi ito para magkaroon ka ng maalwan na buhay. Ang pagsunod sa akin ay para hindi upang ikay hindi madapuan ng lamok at langaw. Kundi ito, kung susunod ka sa akin, alalahanin mo na ako ay wala man lamang mapagpahingahan. Mabuti pa ang asong gubat ay may lungga at mabuti pa ang ibon ay may sangang napagpapahingahan. Ako wala noon. Ibig sabihin, seryosong trabaho ang pagiging tagasunod kay Jesus. Yan kalimitan, di po ba? Kapag tayo'y may suliranin sa buhay, ay ang kunti nating maliit at katiting nating magandang ginagawa at nagawa ay binibilang natin sa Panginoon. Wala yun. Hindi ganon, kapatid. Sa katunayan, mas marami-rami pang sakripisyo dapat mong gawin. Dapat nating gawin upang patunayan na tayo nga ay tunay na mga alagad ni Jesus.
panghuli. Sa isa naman, doon sa mga nagtitipon sa harapan ng Panginoon, si Jesus naman ang nag-anyaya, sumunod ka sa akin. Pero ito, na inanyayahan ni Jesus, medyo malalim-lalim ang pagkakilala sa Kanya. Una, ang tawag sa Kanya ay alagad. At pangalawa, ang ginamit itong pagtawag kay Jesus ay Panginoon. Kanina ang tawag ng una, eskriba, ang tawag niya sa Panginoon ay guro. Diba? Ito, mas medyo malapit-lapit. Si Jesus sa puso ng tao itong tumatawag, palibhasa, disipulo. Panginoon, maaari po bang umuwi muna ako upang ipalibing ang aking ama? Ito'y ang magpalibing ng magulang, ito'y pinakamatayog na tungkulin ng anak. Magpahanggang ngayon. Mula sa lumang tipan, magpahanggang ngayon. Ano po? Pero etong sagot ni Jesus, sumunod ka sa akin. Ipaubaya mo ang paglilibing sa patay sa kanilang mga patay. Tinuturuan ba ni Jesus na maging mawala ng paggalang ang taong ito, disipulo niya at gusto niyang sumunod sa kanya? Tuturuan niya ba ito ng walang paggalang sa kanyang ama na ililibing? Hindi po. Ang punto lang dito, mga kapatid ng Panginoon, na ang sumunod sa Kanya, ang pagsunod sa Kanya ay mas mahalaga pa kaysa mahalagang tungkulin ng anak sa magulang. Ibig sabihin, mahalaga ang tunay na pagsunod sa Panginoon. Kaya't napakaganda tunay nga ba ang ating pagsunod sa Panginoon? Umuulan nga lang sa araw ng linggo, hindi na magsimba Di ba? O kaya pag mainit na mainit, hindi na rin magsisimba. Kaya napakaganda ito. Sulyapan natin, suriin muna ang ating mga sarili at kung nakita natin na medyo may mga kulang pa, punan natin upang tayo maging maituring sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo na tunay at ipagmamalaking kanyang mga tagasunod at mga deboto.